Pilipinas, may salang tiradyo. Sa Pilipinas, usalang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Daghang tao ang nanibasog sa pagpakabuhi dinhi sa yuta. Apan may mga tao usab nga nanibasog aron pagdugang pa sa ilang bahandi nga mahimong monumento sa ilang kalampusan ug kadungganan. Apan nasayod ka ba nga may mga butang nga mas labi pang bililhon kaysa sa lapi ug kadungganan? Nga matud sa ato Ginoong Hesukristo, maghatod kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug deriyot lang ang nasayod ug nakakaplag niini. Kini si Ben Baclayon magdapit kanimo sa pakiguban kanako sa mosunod nga katuan ka mga gutlo sa mga awit ug pulong sa pagdasig nining tulumanon, Paglaom alang kanimo. Forever in your mighty hand.
deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I sing, heaven knows. I long to love you with all I am. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I sing, heaven knows. I long to love you with all I am. I belong to Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean,
see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you with the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Ang mensahe nako ning buntaga mabasa sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 17 bersikulo 20 hangtod sa 26. Og sa gipungutana siya sa mga Fariseo kung ano sa ang iabot sa gingharian sa Dios, siya mitubag kanila. Ang gingharian sa Dios moabot nga dili pagaubanan sa mga tilimad-on nga magapaniid. Ug dili usab nila ug dili usab sila magaingon. Diara o tuara kay tanawa ang gingharian sa Dios anaara sa taliwala ninyo. Og siya miingon sa iyang mga tinun-an, ang mga adlaw mag-abutra nga kamo mangandoy sa pagtan-aw sa usaka sa mga adlaw sa anak sa tao. Apan dili kamo makakita niini. Og sila manag-ingon
unya kaninyo. Tuara o di ara, ayaw gayod kamo pag adto. Ayaw gayod kamo magpanunot kanila. Kay maingon nga ang kilat, baga kilab, o pagadanaga ni ini ang langit, gikan sa usa ka bahin, ngadto sa laing bahin, maingon man usab unya ang anak sa tao sa iyang adlaw. Apan kinahanglan una nga siya magaantos sa daghang mga butang og iga sa likway nining kaliwatana. Ang Diyos magapanalangin sa pagbasa sa iyang pulong. Ang mensahe nako ning buntaga mao, the king is coming. Kung ang anak o dili nga kung ang hari moabot. Ang pagbalik ni Kristo, naghisgot kinis pagbalik ni Kristo, kay the king is coming good. Unsa may ubang kamatuoran mahitungod sa pagbalik ni Kristo. Ang dakong pangutana mao, anos aman moabot ang gingharian sa Dios? Sa versikulo 17:20 atong kining mabasa, may mga Fariseo nga nangutana kang Hesus kung kanusa maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Kita nga nakadawat sa gugma sa Dios, grasya, kaluwasan, ug tanan niyang mga espirituhanong panalangin, dili gayud unta may kalimot sa pagpasalamat kaniya unsay iyang nahimo alang kanato. Maghimo gyud unta kanato sa pagduol kaniya uban sa mapasalamatong kasing-kasing nga angay natong buhaton. Ang 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 19 nag-ingon, nahigugma kita kay ang Dios man mao'y unang nahigugma kanato. Sumala ni Jesus ang kahimtang sa kinaiya sa gingharian spirituhanon, dili material o politikanon. Ang gingharian sa Dios dili maabot sa inyong makuting obserbasyon. Ang gingharian sa Dios dili maabot ingon nga yutanong politikanhong gahom. Apan maabot kini diha sa mga kasing-kasing o anaa taliwala sa mga katawhan sa Dios nga nagalangkob sa pagkamatarong, kalinaw o kalipay diha sa Espiritu Santo. Gipakita nato kini pinagi sa pagbuntog, pinagi sa gahom sa Espiritu, ang kagamhanan sa sala, balatian o si Satanas. Sa diyang mubalik na si Jesus sa yuta sa ikaduhang higayon, nan makita ang gingharian sa iyang dakong kagahom ug himaya sa magbuntog kini sa mga hari ug mga kanasuran. Basahon nako ang gipadayag kapitulo 11 bersikulo 15 hangtod sa 18. Unya gipatindog sa ikapitong anghel ang iyang trompeta. May mga naninggit dito sa langit nga nag-ingon, ang gingharian sa kalibutan nahimo ng gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo. Og maghari siya hangtod sa kahangturan. Unya, ang 24 ka pangulo
nga naglingkod sa ilang trono at tubangan sa Dios nang hapa ug misimba kaniya ug nag-ingon, Ginoong Dios nga labing gamhanan nga mao ang mao gihapon karon ug kaniadto, nagpasalamat kami kanimo nga gigamit nimo ang imong dakong gahom o gisugdan mong ang imong paghari. Nasuko pag-ayo ang kanasuran apan miabot na ang imong kapungot o ang paghukom sa mga nangamatay. Panahon na nga gantihan mo ang sulugoon mong mga propeta o ang tanan mong katawhan inila o dili inila o ang tanang madlukon kanimo. Panahon na nga laglagon ang himog kadaot sa kalibutan. Unya, naabli ang templo sa Dios dito sa langit ug dito sulod sa templo ang templo sa Dios dito sa langit nakita ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kagahob, dalugdog, linog, ug mi bunok ang daghan kaayong mga yelo. Ang San Lucas Kapitulo 17, versikulo 21, nag-ingon, walay makaingon, ani ara o ato ara, kaya paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo. Sa pagbalik sa atong Ginoo, ang mga taong mo pasalaag sa iyang makatawhan kana kung mutuo mong Satanas nga nag-ingon may tungod sa pagbalik ni Kristo, ani ara o dia ato ara, kana mao'y pagpalipat ni Satanas pagbutag kalibog nimo. Di gyud mo daling mutuo sa iyang pagpanlibog. Kay mao ni trabaho si Yawa pagpasalaag ba. Salaagon ka. Dito Cebu, estudyante pa ko assign ko dito sa kanang lutupan. Sakop na sa Toledo. Unya may nabantog dito nga maukunos Kristo. Gitawag sa GN Jesus Nazareno. Ang iyang kamot na asay kanang matupan nila samad pero murag di ko mutuo ato. Unya sa tiil pod naapod ang mga tao nituo. Pero ako mutuo kay wa man lagi magsulti ang Biblia may tungod ana. Pero kato mo'y pagpasalaag sa mga tao. Doon naging mga tao nga mutuo, mo nang muadto sila. Pero pag adto pa nila, tao di ay nga ingutan nagpakaroon ingnon nga siya si Kristo. Busa, ang Biblia, nagsulti nga di ka magpada. Niyadtong miingon nga, ani ara o ato ara. Kay matur pastong Ginoo kay ang paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo. Busa, sa pagbalik sa atong Ginoo, pangutana, andam ka ba? Kay nag-ingon man siya nga, mubalik siya. Andam ka ba sa pakigtagbo kaniya? Kung wa pa ka maandam, andama ang imong kaugalingon. Kay kung wa pa ka maandam, di ka takos. Kay matubang taniya, og maghatag og husay sa atong mga kinabuhi. Kung giunsa na to paggamit atong kinabuhi dinhi sa yuta. Busa, salamat sa Ginoo nga naapay panahon. O ang panahon anaa pa kanimo karon. Inhanan mo duol kaniya nga mainulsulon, mga igpasaylo sa tanang mga kapakyasan, mga sala nga atong nahimo, ug salamat sa Ginoo nga andam gid siya kanunay sa pagpasaylo sa unsa man kalapasan nga atong nahimo. O mahimo na nimo, nag-andam na nimo sa pagpakigtagbo sa atong Ginoo. Kay mo balik man siya matupas Biblia,
sa mas kawatan sa kagabion. Di ka kasabot. Kanang kawatan mga awat na, pagkabuntag may ka, pastilan, gilungkab mga tungkuan, gikawat. O wa, nakutob na tas pag-ingon na. Kaya ang kawatan sa diha mga awat, di man na magpasabot nimo. Magpasabot na nimo, makaandam ka. Busa, salamat sa Dios. Ang ato nga buhaton pagpangandam, may tungod sa pagbalik sa Ginoo, kay nag-ingon siya nga, mubalik siya pag-usap. Kinis Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya sang pita siya karon. Our town, our radio, Radyo Natin. Sa Pilipinas,